Discipleship Day 92. So nasa loob ng 3 months, marami na tayong napag-aralan at patuloy tayong umaandar. Umaandar sa pag-aaral na 'to. So, dito po, ang pag-aaralan natin ngayong araw na ito ay redeem from the curse of sickness and disease. So tayo ay tinubos sa sumpa ng sakit at karamdaman. Ito pong pag-aaral na po na ito, malamang ito ay biblical. Hindi po tayo lumalayo sa biblical view, no? So kinuha po natin ito ay mag-next. Sa Galatians 3:13, sinasabi po dito, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, curse is everyone who hangs on a tree. Atila, ilang curse yung nabasa mo or napakinggan mo? Tatlo. Tatlo. Very good observation. Ilan naman yung salitang Christ? Isa. Isa. Ilan yung salitang redeem? Isa din. Isa din. Thank you so much. So, sa observation po natin, paulit-ulit na sinasabi dito yung curse, curse, curse. Sa Tagalog, ito po ay sumpa. Tapos, pinakita dito sino daw yung, bagamat mayroong curse, ang law, kasi po yung curse of the law, napag-aralan na po natin to last time, i-background lang natin, no, napag-aralan natin sa Deuteronomy at binigay ko po sa inyo yun na assignment nyo, kung nabasa nyo na, Deuteronomy 28, yung buong chapter na po noon, sa mga unang verses po, pinapakita doon na merong pagpapala kapag ikaw ay sumusunod sa law, yung blessing kapag ikaw ay nag-obey. Pero hindi, mga 13 verses ata yun. Tapos yung mga sumunod na mga verses hanggang sa pagtatapos, yun po ay mga curse, mga Sumpa sumpa niya. kapag ikaw ay hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. At doon po, makikita nyo doon kung nabasa nyo ng Deuteronomy 28 na ang sakit at karamdaman, ito po ay bahagi ng sumpa ng kautusan. Kaya po pinamagatan natin ang title sa araw na to na Redeem from the Curse of Sickness and Disease. Based po sa Galatians 3:13, ang nagtubos po sa atin o ang ating manunubos, ito po ay si Hesus Kristo. Christ has redeemed us from the curse of the law. So pag sinabing Christ, ito po ay hindi apelyido ni Jesus. Ito po ay kanyang title kung saan ang ibig sabihin po ng Christos sa Greek, ang ibig sabihin po niyan is the anointed one. Siya yung itinalaga ng Diyos para mag-break ng sumpa. Siya yung tinalaga ng Panginoon para sirain yung sumpa ng kautusan. Yun po. I mean, yung sumpa ng kautusan. Pero siya ay dumating para sundin yung kautusan, ha? Para ma-break niya yung curse ng kautusan. So, nasusundan po ba? Maliwanag o malabo? Liwanag po. Maliwanag. So, redeem from the curse of sickness and disease. Dito po pinapakita na tayo ay na-redeem. Na-redeem at ang ating Redeemer ay si Jesus. Kaya nga, tuwing Holy Week, lalo pag araw ng pagkabuhay, kinakanta natin yung My Redeemer lives. Doon, pinapakita sa atin na ang Diyos ang nag-redeem sa ating ang nag-redeem sa atin. So, ito po ay holistic na ginawa ng Panginoon. Ate Dolly, are you ready? Ready na po ba kayo? Opo. Okay. Isaiah 53:4 and 5. Amen. Verse 4 and 5. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mahampas na kanyang tinanggap. Amen. Salamat, Ate Dolly. So, Isaiah 53:4 and 5, ito po yung isa sa mga favorite kong verses dahil ito po yung unang-unang healing po na verse na i-share sa atin sa pamamagitan ni Ate Arlene. Ito yung palagi dating sinishare sa pag tayo nag-outreach sa Tondo, 'di ba, yung tayo lumalabas. Mayroon nga tayong tracks niyan, 'di ba, yung sa pamamagitan ni ang Panginoong Jesucristo tayo ay pinagaling. So,
Mula pa nung ako'y naging manampalataya at lalo nung napinag-aaralan na ang healing, yan yung pinakaunang-unang verse na aking natutunan. Yung Isaiah 53:4 and 5. Sa pamamagitan ng mga sugat at mga latay ng Panginoon, tayo ay kanyang pinagaling. Ang pinagaling. Yun, at kinote din po yan sa Matthew at sa 1 Peter 2:24. Mamaya po i-ano natin, no? Pero i-ano po natin, himay-himayin muna natin dito. Sabi dito sa verse 4, surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Makita natin dito na ang Panginoong Hesus, dinala niya yung ating mga kabigatan, yung part po na tayo ay nahihirapan. Actually, ito pong griefs and sorrows, pwede po natin i-ano to sa soul natin. Di ba? Kasi ang soul natin, ang ating isip, ang ating emotion, ang ating, yung part ng ating soul na nahirapan, ang Panginoon, makita natin na dinala niya. Dinala niya. And He carried on the cross. Kaya nga tinatawag siya na man of sorrow. Yan po yung sa verse 4. Tapos sa binasa ni Ate Dolly, sabi doon, inakala natin na yun ay parusa sa kanya Akala. ng Panginoon. Yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. Inakala natin na yun ay parusa ng Panginoon sa kanya. Pero hindi siya pinarusahan Ngunit dahil dahil siya sa ay ating mga nagkasala. kasalanan, Siya ay pinarusahan Yes. dahil tayo ay ang makasalanan. kasalanan, kaya siya Dahil ay dinala niya yung ating nasugatan, mga siya kasalanan. ay binugbog dahil sa ating Kaya kasalanan. dito po Ay sa verse gumanon dahil 4 na to, meron pong sa verse 4 and verse 5 sa po, mga binilugan ko na kanyang po sa inyo pinag- yung mga sinasabi dito, 'di ba? Yung salitang he, him, he, him, and his. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim po yung pagpapakilala dito kung sino to. Katulad nung sinabi na kayo na sa Galatians 3, ito po ay ang Panginoong Hesus Kristo. Yung salita dyan na he, him, his. Makita natin na maliwanag na sinasabi dito ni Isaiah yung si Kristo, yung tinutukoy niya po dito. Tapos sa verse 5, alam na natin to, yung siya ay nasugatan. He was wounded for our transgression. 'Di ba? Makita natin dito na siya ay binugbog, siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. He was bruised for our iniquities. Tayo ay nagkasala, kaya siya ay pinarusahan. The chastisement of our peace was upon Him. Makita po natin dito sa simula ng verse 5, ito po ay tumutukoy dahil ang tao, ang tao ay makasalanan. So, ang ginawa ng Panginoon sa part ng ating soul, sa part ng ating spiritual. Kasi po, dahil sa kasalanan, tayo ay nagkaroon tayo nahiwalay sa Diyos. Di ba po? Kaya dito pinapakita sa atin na sa part ng ating soul, tinugunan ng Panginoon, sa part ng ating espiritu, tinugunan ng Panginoon. Pero Kuya RV, nasaan yung part ng ating katawan? Dito po sa dulo sinasabi, and by His stripes, we are healed. Sa pamagitan ng sugat ng Panginoon, we are healed. Ito pong sinasabi dito na ni Isaiah po, 'di ba? Isaiah sa background po, si Isaiah nagpo-prophesy 700 years bago dumating ang Panginoong Hesus. Sabi sa pag-aaral na sa around 685 to 690 years bago dumating ang Panginoon. Pero makita po natin dito yung salitang we are healed. Di ba po na by His stripes, alam niyo po ba yung stripes ng Panginoon, sinasabi sa pag-aaral na around 39 yung slashes na natanggap niya. So, alam naman natin yun, di ba, na bawat paghagupit sa kanya, mayroong nakukuhang laman. Sa tuwing hinahagupit yung pinagparusa sa kanya na parang yung ano ba tawag dito? Roman ano na po kasi yun yung mayroong parang kawit doon sa bakal na yun. Kapag hinagupit yun, mayroong nakukuhang laman. Ganun po yung pagpaparusa ng mga Roman nung panahon na yon. So, dito makikita natin na sa mga latay ng Panginoon, tayo ay nagsipaggaling. Makikita nyo po dito na we are healed. We, meaning ikaw at ako, lahat tayo, yung salita po dito na ginamit, we. Tayong lahat ay nagsipaggaling. Tayo. Tumutukoy po to sa lahat ng tao. Ngayon, kung mapapansin nyo po, kung halimbawa, si Isaiah po, di ba, nagpo-prophesy siya 700 years bago dumating ang Panginoong Hesus. Kung ikaw ay nagpo-prophesy na mangyayari pa lang, dapat ang sentence mo, mangyayari pa lang.
Nasundan niyo po? Pero dito po, bakit kaya sinabi ni Isaiah na we are healed? Past tense. Meron po kasing ed dyan. Dati palagi sinasabi ni Ate Arlene na pinagaling ka na ng Panginoon. Pinagaling ka na ng Panginoon. Ano po yun parang palagi po ko naririnig yun. Hindi ko naunawaan dati yun. Sabi ko, bakit past tense? Bakit pinagaling? Dapat di ba pagagalingin pa lang? Kasi nararamdaman mo yung sakit. Meron ka. Di ba? Parang nakikita mo talaga. 'Di ba po? Pero dito makita natin si Isaiah na ito po ay, done deal. Kumbaga ginawa na ng Panginoon para sa'yo, prinovide na ng Panginoon sa'yo. Kahit nung panahon ni si Isaiah nagpo-prophesy 700 years bago dumating ang Panginoon, nakita niya na sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoon, tayo ay nagsipaggaling. Past tense. Tayo ay pinagaling. Past tense. Di ba po? So makita natin na ito po, ang approach po kasi dito, hindi ka pagagalingin pa lang. Ikaw ay pinagaling na. Bakit po? Nakikita ko pa yung sakit at karamdaman. Pagbabago ng isip. Pagdating sa kagalingan, ito yung something na provide na ng Panginoon. Hindi ipo-provide pa lang. Ang Panginoong Yesus, hindi na siya bababa muli dito para mamatay sa krus at para mag-alay ng buhay para sa ating kagalingan. Amen po ba? Siya ay dumating na nag-alay ng buhay para tayo ay kanyang pagalingin sa ating mga karamdaman at sakit at karamdaman. Makita po natin yung approach po dito, ito po ay tumutukoy sa ating spiritual, ng ating soul, at ng ating body. So ito pong approach na po to, ang Panginoong Hesus, dinala niya ang ating mga kasalanan. Ang approach po nito, tayo ay pinagaling ng Panginoon sa ating part ng ating spirit, ng ating soul, at ng ating body. Tatlo, tinugunan niya ang ating spiritual na kalagayan. Tayo nagkaroon ng mapayapang ugnayan at relasyon sa Panginoon. Pangalawa, yung kung ikaw ay merong stress, meron kang emotional damage, meron kang stress, distress, anxiety, kung ano-ano pa mang mga emotional mong at mental mong karamdaman, tinugunan din yun ng Panginoon. Dinala niya na. At kung meron kang physical na karamdaman, dinala niya na din yun. So, spirit, soul, and body. Kailangan po natin makita yung ganong prinsipyo dito sa verse na to. Spirit, soul, and body po. So, makita Lahat. natin dyan na lahat talaga tinugunan ng Panginoon. At isa pa sa pinagbibigyan kong diin, pinagaling na. We are healed. Past tense. Nangyari na, naganap na. Amen. Pero, So, dito po, kinote po to ni Matthew sa Matthew 8:17. Di ba po si Matthew, sinulat niya doon na nagpagaling ang Panginoon sa araw na yun. Marami siyang pinagaling at pinagaling niya silang lahat. Lahat ng dinala sa kanya. Kaya sinasabi ni Matthew yun, si Matthew po ay isang apostol, nakita niya mismo ang Panginoon na nagpapagaling. Kinote niya din to. Ang sabi niya that it might be fulfilled which was spoken by by Isaiah the prophet, saying he himself took our infirmities and bore our sicknesses. So maliwanag na si Matthew nagko-quote siya doon sa Isaiah 53:4 and 5 na sa pamamagitan ng mga ng pagdadala ng Panginoon ng ating mga sakit at karamdaman. Dinala niya na po lahat 'yon. He himself dinala niya na. Kasi katulad nung sinasabi kanina sa Galatians 3:13, yung taong nakabitin doon sa krus ng Kalbaryo, yun ay mga sinumpa. Kaya doon sa pamagitan ng cross na yon, dinala niya na ang ating mga sakit at karamdaman. Alam niyo po, hindi ko pagbibigyan ng pansin itong pag-aaral na to kung hindi to bahagi ng ginawang pag-aalay ng Panginoon. Kasi po part ng salvation, again, yung tayo ay pagalingin sa ating mga sakit at karamdaman. Complete package ang ginawa ng Panginoon. Kinote po yan ni Matthew. Pagdating naman sa Isaiah, ito din ay ginagamit natin sa kagalingan. Sabi dito, He Himself bore our sins in His own body, sa katawan mismo ng Panginoon. Dinala niya ang ating mga kasalanan on the tree, that we having died to sin, tayo mamatay sa ating mga kasalanan, might live for righteousness, mamuhay tayo sa katuwiran ng Panginoon. And sa dulo, sabi ni
Apostle Peter, by whose stripes we are healed. By his stripes you were healed. Kanina sa Isaiah, sinasabi ni Isaiah, we are healed. Pero dito kay Peter, you were healed. Kaya makita po natin dito pag sinabing you, ikaw. Kaya pwede Ikaw. mo itong i-quote ng ikaw. By the stripes of Jesus, I am healed. By the stripes of Jesus, I am healed. Sa pamagitan ng mga latay ng Panginoon, ako ay gumaling. Ay gumaling. Makita po natin dito na bakit kaya paulit-ulit na sinasabi yun ng Bible, three times na nabanggit sa Bible. Kay Isaiah, kay Matthew, at kay Peter. Meron pong principle na kailangan nating makita dito. Kasi po, sinasabi ng Bible, sa pamagitan ng 2 o 3 witness na i-establish ang salita ng Panginoon. Diba? So, kailangan ng 2 o 3 witness para ma-establish ang salita ng Panginoon. Kasi kahit hindi naman na kailangan ng mag-witness pa, kahit hindi naman kailangan ng 2 o 3, pero ang Panginoon, hindi niya pwedeng i-violate yung sarili niyang salita. Di ba po? So, katulad ng mga hukuman natin dito sa sanlibutan, meron tayong mga witness na tinatawag, 'di ba? Kailangan pare-pareho yung witness nila. Hindi pwede yung iba yung sinabi ni Ate Paula sa sinabi ni Nanay Dolly, hindi din pwede yung sinabi ni Ate Jacel na iba sa sinabi ni Ate Lina. Amen. Kailangan makita natin dito yung yung pagkakaugnay-ugnay. So makita natin mula kay Isaiah, mula kay Matthew, at mula kay Pedro, nagkakaugnay-ugnay sila. Na sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoon, ikaw Tayo ay ay gumaling. gumaling. Tayo ay Amen. nagsipaggaling. So makita natin again, yung pagsulat po ni Peter, naka-past tense po ito. Nangyari na. You were healed. Past tense. Naganap na. Nakita niyo po ba yun? Tayo ay pinagaling na. Hindi ka ikaw ay Amen. pagagalingin pa lang. Paano po yun? Nakikita ko pa yung sakit sa katawan ko. Nararamdaman ko pa yung sakit sa katawan ko. Bakit sinasabi niyo na ako ay magaling na? Hindi pa nga. Di ba po? Sa normal na pag-iisip, ganun tatakbo. Pero tayong mga manampalataya, ang pag-approach natin dito, ikaw ay pinagaling na ng Panginoon. Yung Nakita pag-angkin. mo man o hindi pa, hindi nagbabago Naangkin ang man. salita ng Panginoon na ikaw ay kanyang pinagaling na. Pinagaling. Past tense. Ngayon, kung pinagaling na pala, bakit may mga tao pang may sakit? Kung pinagaling na pala, bakit kahit ang mga manampalataya na nananalig ay mayroon pa rin May mga sakit pa sakit? rin. 'Di ba? Makita po natin dito na katulad ng introduction natin kanina, hindi po 'to formula. Ang healing po hindi natin 'to nare-receive sa pamamagitan ng formula. Ito ay nare-receive natin dahil meron tayong relasyon sa ating healer. Yung sinasabi kanina na he himself, he, him, his, ito po ay tumutukoy kay Jesus na ating healer. At katulad din ng salvation, kahit kalooban ng Panginoon ng lahat ng tao ay maligtas, hindi naman automatic na ang tao ay naliligtas lahat Di Naligtas. ba? Kahit tayo ay nagpapahayag pa rin dahil mayroon silang sariling desisyon kung tatanggapin ba nila ang kaligtasan. At pag sinasabi natin tatanggapin ba nila ang kaligtasan, sinasabi din natin na kung tinatatanggapin nila ang kagalingan. Kahit ginawa na to ng Panginoon 2,000 years ago, sa panahon natin ngayon, kung hindi naman nananalig ang mga Ating tao, tinanggap paano mo. nila ma-receive? Paano nila matatanggap? Kaya dito, maliwanag po na sinasabi sa Luke 8:48, yung sabi po dito na, "Daughter, be of good cheer." Sabi ng Panginoon, "Your faith has made you well. Go in peace." So maraming pagkakataon po na sinasabi ang Panginoon na dahil meron kang panampalataya, ikaw ay gumaling. So, merong mga instance ng Panginoon nagpapagaling siya, kahit kahit yung iba minsan parang nagdududa, meron ding part na ang Panginoon siya ay nagpapagaling dahil sa panampalataya ng mga tao. Kaya po yung your faith has made you well. Yung salitang well dito, makikita po natin yan, napag-aralan na natin to last time, yung salita po niyan, it's sozo. Salvation o kaligtasan. Ang ibig pong sabihin ng sozo, save, again, spiritual po yan, heal, it can be your spiritual life,
yung kaluluwa mo at yung katawan mo. Heal, deliver, ikaw ay na-deliver, and you are make whole. So, dyan po sa pag-aaral ng salitang sozo, makita nyo po dyan na complete package. Hindi mo maihiwalay ang kaligtasan at kagalingan. Magkasama po yan. Parang katulad halimbawa ng bumili ka ng aircon. Diba, pag bumili ka ng aircon, yung buong aircon na yon hindi naman pwedeng walang hose na mag-aano doon sa tubig palabas at hindi din pwedeng walang ano ba tawag dito, yung remote. Di ba? Parang katulad ng TV. Complete package siya. Hindi pwedeng nakahiwalay yung wire, tapos yung screen magkakahiwalay, tapos ikaw na magkakabit, tapos yung remote, wala. Di ba po? Lahat ng ating mga binibili dito sa sanlibutan, kapag hindi kapag hindi complete package, nagrereklamo tayo. Sa palagay ko nakita na ng Panginoon ito. 'Di ba? So makita natin dito na ang ginawa ng Panginoon complete package. Pag sinabi ng Bible na kaligtasan, kasama po doon ang kagalingan. 'Di ba po? Kaya katulad nung pinagbibigyan kong diin, hindi sana natin 'to bibigyan ng importansya kung hindi naman totoo 'to. Pero kasi totoo po 'to. Totoong totoo 'to, na sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoon, tayo ay nagsipaggaling. Amen po ba? Amen. At yung dito po makita natin na wait lang po. Ayan. At panghuli po, 'di ba katulad ng sinasabi na natin kanina, paano po 'yun? 'Di ba binigay na ng Panginoon ang kagalingan, sabi doon sa Isaiah, by His stripes we are healed. Tayong lahat ay gumaling. Sinasabi din sa Matthew na tayo ay gumaling na, past tense. Pero sinasabi din kanina sa First Peter na tayo ay nagsipaggaling. You were healed. You were healed. Ikaw, personal. Kaya pwede mong gawing personal ang sinasabi ng Panginoon sa kagalingan. Paano po yun? Paano po yun nare-receive? Paano yun natatanggap ng tao? Ito po papasok dito yung James 5:15, yung sinasabi po ni Santiago. Ang sinasabi po ni Santiago, kapag may sakit ang mga manampalataya, merong instance na kailangan mo silang dalhin sa mga elders sa church, yung mga mature spiritually, at ipagpipray nila. Ililay hands nila. Pero sinabi ni James yung sekreto. Sinabi po ni Santiago ang sekreto. Ang sabi po dito, and the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, kung siya ay nakagawa ng kasalanan, he will be forgiven. So makita po 'di ba natin yung will be forgiven. Ikaw po ay mapatawad sa iyong mga kasalanan, ito po ay pinagbayaran na ng Panginoon. Pero dito sa salitang the prayer of faith will save the sick. Again, pag sinabi pong save ng Bible, ito po ay tumutukoy din sa heal, save, deliver, and make whole. Kaya po itong the prayer of faith, pag makikita nyo po, bakit will save the sick? Di ba hindi bagay? Dapat will heal the sick. Nakita nyo po ba yon? Di ba po? Will heal the sick. Pwede nyo din po i-translate ng ganon, pero pag sinabi po kasing will save the sick, kabuuan, holistic, ang part ng iyong spirit, ang bahagi ng iyong kaluluwa, ang emotion mo, ang pag-iisip mo, at ang bahagi ng iyong katawan. Amen? So again, full package po. Kristo, complete. Full package ang ginawa niyang pag-aalay sa krus ng Kalbaryo. Kaya makita natin dito, and the prayer of faith will save the sick. Amen? So, maliwanag po na pinapakita dito sa atin ni mayroon pong witness mula kay Isaiah, kay Apostle Matthew, kay Apostle Peter, at kay James. 4 po silang witness na nagpapakita na sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoon tayo ay nagsipaggaling. Pero dito po sa James, tinuturo po ni Santiago na nare-receive mo ang kagalingan na nagmumula sa Panginoon kung ikaw ay kung ginagamit mo ang panalangin may pananampalataya. Panalangin may pananampalataya. Yan po yung susi. Panalangin may pananampalataya. Kasi ginamit na po nating illustration to bilang pagtatapos, no. Katulad halimbawa kay Atila, 'di ba? Kapag merong naka-deposit sa account na 'yon, pwedeng i-withdraw. Pero
kung walang nakadeposito, wala kang mawi-withdraw. Kahit pa Withdraw. sentimo, kahit pa 100 o 500 lang, wala. Pagdating sa healing, 2,000 years ago, ito ay idiniposito na ng Panginoon sa ating mga buhay espiritual. Pero paano mo siya nawi-withdraw? Paano mo siya na-access? Wala pong ibang susi. Kahit kay Mark, sinasabi, Pananalig lang talaga. panalangin, Pananalig. pananampalataya. Kumbaga itong the prayer of faith, ito po ay ating ATM. Ito yung ATM card natin na na-withdraw natin anumang na-deposito na sa ating mga buhay espiritual. Amen. Amen? So makita po Amen. natin dito na complete talaga yung package ng Panginoon. Kaya kung merong nagsasabi ngayon dito na hindi pa ako magaling, pagbabago ng isip. Kailangan mong fumocus doon sa ginawa ng Panginoong Hesus lang. Sa sugat mo. Dahil sa kanyang mga latay, dahil sa kanyang mga sugat, doon ka lang mag-focus. Wala nang iba. At na-access mo yun kapag ginagamitan mo siya ng panalangin may pananampalataya. So, amen po. Tayo ay pinagpala ng Panginoon. Salamat sa araw na ito na tayo nakapag-aral ng kanyang mga salita. Itatanim po natin mabuti no na tayo ay na-redeem sa sumpa ng sakit at karamdaman. Hayaan natin na katulad ng sinabi ni Nanay Violi, hindi nagtatapos dito ang pagtatanim. Araw-araw po na Araw-araw. po yung salita ng Panginoon, itanim po natin mabuti. Bakit sinasabi na ikaw ay gumaling? Bakit sinasabi na ikaw ay pinagaling na? Ano po yung sinasabi doon ng Panginoon? At katulad ng sinasabi natin, Selly, magkaroon tayo ng fellowship doon sa ating healer. Hindi lang nagkaroon tayo ng relationship, fellowship po araw-araw. Kaya ang nag-redeem sa atin ang Panginoong Hesukristo at tayo ay kanyang iniredeem, tayo ay kanyang tinubos sa sumpa ng sakit at karamdaman. So pagpalain po tayo ng Panginoon, bibigay ko lang kay